Pinangangambahan ni Manila Mayor Isko Moreno na maantala ang koleksyon ng basura sa lungsod matapos isara ang Navotas Sanitary Landfill. Dahil dito nanawagan siya sa mga residente na huwag munang maglabas ng basura hanggat hindi pa dumarating ang truck upang maiwasan ang pagbabara ng estero ngayong tag-ulan. Si Margaret Gonzalez magbabalita. Sa direktibang ipinalabas ng Metro Manila Development Authority o MMDA, inilipat na sa New San Mateo Sanitary Landfill o NSMSLF ang pagtatambakan ng basura ng Manila at ng iba pang syudad sa National Capital Region simula sa araw ng Miyerkules, August 27. Ito'y kasunod ng pesyal na pagsasara ng Navotas Sanitary Landfill o NSLF. Sa live video sa social media, sinabi ni Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso na posibleng magdudulot ito ng pagkaantala sa regular na koleksyon ng basura dahil sa layo ng bagong landfill. Halos 70 kilometers raw kasi ang layo ng San Mateo Rizal mula sa Manila, kumpara sa dating 5 hanggang 10 kilometro lang patungong Navotas. Hindi na raw nila magagamit ang dating ruta sa Arden kung saan maari lang mag-barge ang mga garbage truck patungong Navotas na dating nagpapabilis ng operasyon. Inaasahan din ng alkalde na bibigat ang trapiko kung sabay-sabay ng babiyahe ang mga garbage truck ng 17 LGU patungo sa San Mateo Rizal. With now, ay babiyahe tayo ng halos more or less 400-500% na layo sa normal na nangyayari sa buhay natin sa pagkoleksyon at pagiging malinis ng Maynila. 6 na syudad po ito. Sabay-sabay na babiyahe ang truck, yung malalaking truck. Babiyahe sa Commonwealth papuntang San Mateo. Sabay-sabay. On a regular day, in the absence of those 6 LGU, traffic na po ang Commonwealth. Dahil dito ay pinag-utos ni Mayor Isko sa Department of Public Service na gumawa ng plano para mapadami ang truck na kukolekta ng mga basura. Aminado si Isko na mas lalaki ang gastos dito ng LGU lalo pat nadami nga ang truck na gagamitin ng kanilang private garbage collector. Ang pakiusap lang ng alkalde sa lahat ng residente, huwag muna silang maglalabas ng basura mula sa kanilang mga bahay o establishmento hanggat hindi dumarating ang truck sa kanilang mga lugar. Ito ani para hindi matangay ng baha ang mga basura na maaring lalong magpasikip ng drainage sa lungsod sa panahon ng tag-ulan. Dagdag pa niya, hindi na maitatanggi ang baha sa Maynila kapag umuulan dahil sa palpak na flood control projects. Napag-alaman ang Maynila ang may pinakamalaking pondo sa flood control at pinakabadaming programa para sa mga proyekto kontra baha. Stating a fact, malaki pondo, palpak yung flood control, may baha sa Maynila, wag nang ikubli. May baha sa Maynila pag umulan. Mano pa pag inilabas natin yung basura sa hindi tamang oras o hindi pa dumarating ang truck ng basura. Yun ay makadadagdag sa ating problema, sanidad at muling pagbara ng mga nililinis ang 896 barangay at ng yung city government araw-araw kahit walang ulan. Aminado din si Isko na dahil sa palpak na flood control ay tumaas ang namamatay dahil sa leptospirosis na nakukuha mula sa tubig baha. As we speak, since Friday, 260 patients of leptospirosis, 70 plus died already. Nakalulungkot. Dahil sa problema ng palpak na flood control, marami na sawing buhay. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margaret Gonzalez, SMNI News.